Buksan po natin ang ating mga dalang Biblia sa Awit, chapter 11. Maiksi lamang po ang buong chapter. Awit, chapter 11, basahin po natin, verse 1. Sa Panginoon ay nanganganlong ako. Paanong sa akin ay nasasabi mo, tumakas ka na gaya ng ibon sa mga bundok, sapagkat binalantok ng masama ang pana, iniakma na nila ang kanilang palaso sa bagting upang ipana sa kadiliman, sa may matuwid na puso. Verse 3, kung ang mga saligan ay masira, matuwid ba'y may magagawa? Ang Panginoon ay nasa kanyang banal na templo. Ang trono ng Panginoon ay nasa langit. Ang kanyang mga mata ay nagmamasid. Ang mga talukap ng kanyang mata ay sumusubok sa mga anak ng mga tao. Sinusubok ng Panginoon ang matuwid at ang masama, at kinapopuotan ng kanyang kaluluwa ang nagmamahal sa karahasan. Sa masama ay magpapaulan siya ng mga baga ng apoy at asupre, at hanging nakakapaso ang magiging bahagi ng kanilang saro. Verse 7, sapagkat ang Panginoon ay matuwid, minamahal niya ang mga gawang matuwid, ang kanyang mukha ay mamasdan ng matuwid. Basahin po natin sa New Testament na ang binasa nating chapter 11 ay picture ng magiging buhay ng ating Panginoong Yesus. Lucas chapter 13, verses 31 hanggang 33. Lucas chapter 13, verses 31 hanggang 33. 31. Dumating ng oras ding iyon, ang ilang Pariseo na nagsabi sa kanya, sa Panginoong Yesus, lumabas ka na at umalis dito sapagkat ibig kang patayin ni Herodes. At sinabi niya sa kanila, pumayo kayo at inyong sabihin sa asong gubat na iyon, narito nagpapalayas ako ng mga demonyo at nagpapagaling ngayon at bukas at sa ikatlong araw ay matatapos ko ang aking gawain. 33. Gayon may kailangan ako'y magpatuloy sa aking lakad ngayon at bukas at sa makalawa, sapagkat hindi maaari na ang isang propeta ay mamatay sa labas ng Jerusalem. Sa John chapter 11, nang mag-decide ang Panginoong Yesus na puntahan si Lazarus, sa verse 8, ang sabi po, sinabi sa kanya ng mga alagad, Rabbi, ngayoy pinagsisikapan kang batuhin ng mga Hudyo at muli kang pupunta roon? Sumagot si Jesus, hindi ba ang maghapon ay may 12 oras? Ang lumalakad samantalang araw ay hindi natitisod, sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanlibutan. Ngunit ang taong lumalakad samantalang gabi ay natitisod sapagkat wala sa kanya ang ilaw. Ang chapter 11 po ng Awit, ito po ay tungkol sa karanasan ni King David na siya po ay nakakaranas ng trouble. At wala siyang magawa at merong nag-advise
sa kanya na lumipad ka na parang ibon. Ang ibig sabihin po, natitempt si King David na iwan ang kanyang posisyon bilang hari. Iwan ang trabaho na ibinigay sa kanya ng Panginoon dahil merong problema, dahil merong trouble, dahil merong banta sa kanyang buhay at ito ay beyond sa kanyang control. Kaya ang tanong sa verse 3, kung ang mga saligan ay masira, matuwid ba'y may magagawa pa? So, nasa ganitong situation si King David na merong ibinigay na ministry, gawain ang Panginoon sa kanya bilang hari ng Israel. Pero dahil merong trouble, may problema, natitempt siya na iwan ang ministry, ang gawain, ang responsibilidad na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Makaka-relate tayo na sinasabi ng Bible, tayong mga mananampalataya, bago pa ang lahat, ay meron ng mga mabubuting gawa na inihanda na siyang ating lalakaran. Binigyan tayo ng Panginoon ng spiritual na kaloob na gagamitin natin sa loob ng church para paglingkuran ang bawat isa para sa ikalalago natin sa pananampalataya. Meron din tayong secular work kung saan ang Panginoon mismo ang nagbigay ng talento sa atin, naglagay sa atin kung saan tayo nagtatrabaho at kung sino yung mga taong nakakasalamuhan natin dahil merong intention ang Panginoon na gamitin niya tayo bilang asin at ilaw ng sanlibutang ito. Pero dahil nabubuhay tayo sa mundong nahulog sa kasalanan, marami tayong mararanasang mga paghihirap, troubles. O minsan merong banta sa ating mga buhay, o minsan natitempt tayong tumalikod sa Panginoon dahil sa wear and tear sa ating physical na katawan dahil napapagod tayo. Palaging merong temptation na tumalikod sa Panginoon sa kung saan niya tayo inilagay at kung ano ang ipinapagawa niyang ministry o gawain sa atin. At ito ang nararanasan ni King David. At makikita po natin sa verses 4 hanggang 7, bigla siyang tumingin sa Panginoon. Hindi po tumalikod si King David sa gawain na ibinigay sa kanya ng Panginoon. At sa verse 4, ang sabi nga, ang Panginoon ay nasa kanyang banal na trono. Sa trono ng Panginoon ay nasa langit. At ang mga talukap ng kanyang mata ay sumusubok sa mga anak ng mga tao. Ang sinasabi ni King David, sa kabila ng maraming paghihirap, troubles na nararanasan natin sa mundong ito, ang Panginoon ay nananatiling nakaupo sa kanyang banal na trono sa langit. Ang ibig sabihin, ang Panginoon ay soberano, merong absolute control sa lahat ng nangyayari sa atin. Ang ginamit niyang salita dito, ang mga talukap ng kanyang mata ay sumusubok sa mga anak ng tao. Ang ibig sabihin, sa panahon na para bang iniwan na tayo ng Panginoon, yun pala ang panahon na sinusubok at tinitignan, inaanalyze ng Panginoon ang puso ng tao, ang ating situation. Yun ang panahon na alam ng Panginoon ang ating paghihirap na pinagdadaanan. At magkakaroon tayo ng tamang pangunawa sa chapter 11 ng awit kung makikita natin na primarily hindi ito tungkol sa atin, kundi tungkol po sa ating Panginoong Yesus na pinipicture ni King David. Makikita natin sa binasa nating text sa Lucas chapter 13 na
ang Panginoong Yesus din nakaranas ng ganitong klaseng pagbabanta sa kanyang buhay. Dahil sa galit at inggit ng mga Pariseo, kahit hindi sila close kay Haring Herodes, kahit hindi nila kakampi si Haring Herodes, ginamit nila si Haring Herodes upang takutin ang Panginoong Yesus. At sabi nila sa ating Panginoong Yesus, umalis ka dito dahil papatayin ka ni Herodes. At ang sabi ng ating Panginoon, sabihin mo kay Herodes na ako'y nagpapalayas ng demonyo, nagpapagaling ng may sakit, ngayon, bukas, at sa ikatlong araw. Ang ibig sabihin ng ngayon, bukas, at ikatlong araw, merong in-establish na oras ang Panginoon para gawin ng ating Panginoong Yesus ang kanyang ministry. At ang sabi niya, hindi siya pwedeng mamatay sa labas ng Jerusalem. Ang ibig sabihin, kahit na merong banta si Herodes sa buhay ng ating Panginoong Yesus, wala siyang kakayahan na patayin ang Panginoong Yesus, hiwalay sa itinakda na ng Diyos na siya ay mamamatay sa Jerusalem para sa pagbabayad ng ating mga kasalanan. Makikita natin, alam ng Panginoong Yesus na walang sino man ang pwedeng manakit sa Kanya, walang sino man ang pwedeng pumigil sa Kanya para gawin ang ministry o gawaing pagliligtas na iniatang sa Kanya ng Diyos Ama. Pagdating naman sa chapter 11 ng John, nalaman ng Panginoong Yesus na may sakit o may karamdaman na nakamamatay ang kanyang kaibigan na si Lazarus. Nang mag-decide siya na puntahan ang kanyang kaibigan, pinigilan siya ng kanyang mga disipulo. Kung pupunta ka, doon punta mo si Lazarus, papatayin ka ng mga Hudyo. At ang sabi ng ating Panginoong Yesus, hindi ba ang isang araw ay mayroong 12 oras? Ang ibig sabihin, tayong mga tao, nagtatrabaho tayo kapag umaga at tumitigil tayo pag gabi. So ang ibig niyang sabihin, merong ibinigay na gawain ang Diyos Ama sa Kanya. At hindi siya pwedeng tumigil dahil lang merong banta sa kanyang buhay. At sinasabi niya, ito ang point niya, siya ay mananatiling buhay hanggang hindi dumating ang itinakdang oras ng Diyos na siya ay mamamatay. So alam ng Panginoong Yesus na siya ang merong kontrol ng kanyang buhay. Walang sino man ang pwedeng pumatay, manakit sa kanya, maliban sa kung ano ang itinakda ng Diyos Ama na siya ay mamamatay sa krus para sa ating kaligtasan. At tayong mga nakipag-isa sa Kanya, ito ang magbibigay ng confidence sa atin na manatili tayong naglilingkod saan man tayo inilagay ng Panginoon, anuman ang ipinapagawa ng Panginoon sa atin, sa loob o sa labas ng iglesia, sa kabila ng maraming banta. Merong banta ng kahirapan na dahil sa sobrang hirap ng buhay, posibleng wala tayong kakanin bukas. Nandiyan ang banta ng karamdaman sa atin na kung hindi tayo magiging maingat o ilalagay natin sa alanganin ang ating buhay, baka masaktan tayo. At nandiyan din ang literal na banta sa ating buhay, naranasan natin yan noong panahon ng pandemic, na sa ating paglilingkod, pagsunod sa kalooban ng Panginoon, merong time talaga na malalagay sa alanganin ang buhay natin at pwede tayong mamatay. At ang mga ito ang nagsisilbing banta, dahilan upang tumalikod tayo sa Panginoon. Pero ang magbibigay ng confidence sa atin upang magpatuloy ay itinakda na ng Diyos kung kailan tayo mamamatay. Hanggat hindi dumating ang oras na itinakda ng Diyos kung kailan tayo mamamatay, walang sino man ang pwedeng pumatay sa atin.
At kapag dumating na ang time na kukunin na tayo ng Panginoon, wala tayong magagawa para i-preserve natin ang ating buhay. Ang ibig sabihin, merong ibinibigay na oras, panahon, ang Diyos sa atin upang paglingkuran natin siya. At anumang klaseng banta ang maharap natin, huwag tayong matatakot dahil ang katotohanan, ang Panginoon ang humahawak sa ating buhay. At kung i-analyze po natin, ano ba ang reason kung bakit natatakot tayong magutom? Dahil ayaw nating mamatay. Ano ang reason kung bakit natatakot tayo sa karamdaman? Ayaw nating mamatay. Ano ang reason kung bakit ayaw nating ilagay sa alanganin ang ating buhay? Takot tayong mamatay. Pero kung maunawaan natin na itinakda na ng Diyos kung kailan tayo mamamatay, ang ibig sabihin, walang sino man ang pwedeng kumuha ng ating buhay maliban sa oras na itinakda na ng Panginoon. Ang ibig sabihin, gaano man kahirap ang buhay, siguradong mabubuhay ka. Bibigyan ka ng pagkain ng Panginoon hanggang sa oras na itinakda niya na ikaw ay mabubuhay. Anumang karamdaman ang dumating sa atin, mamamatay pa rin tayo sa takdang oras na ibinigay ng Panginoon sa atin. Merong tamang pagpaplano, paglalaan ng oras para sa ating personal na concerns. Pero kung alam natin ang Panginoon ang humahawak ng ating buhay, magiging matapang tayo na gawin ang kalooban ng Panginoon, maging matapat at maging responsable na gawin ang ministry sa loob at sa labas ng iglesia, anumang klaseng problema, banta ang dumating sa atin dahil ang ating buhay ay nasa kamay ng ating Panginoon. Panginoon na ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin kaligtasan. At ito ang magbibigay ng courage sa atin. Tayo po ay manalangin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, na sa maraming pagkakataon, dahil hindi kami nag-iisip, Panginoon, natatakot kami sa maraming bagay. At madalas, natatakot kami, Panginoon, na hindi namin alam kung bakit. Nakakalimutan namin na ang aming buhay ay nasa iyong kamay. At itinakda mo na kung kailan kami mamamatay at itinakda mo na ang haba ng taon na mabubuhay kami sa mundong ito. At ito ang magbibigay ng kalinawan sa aming kaisipan, Panginoon, na maging matapat sa kung ano ang ibinigay na gawain mo sa bawat isa sa amin. Kung ano ang ibinigay na ministry mo sa bawat isa sa amin sa loob o sa labas man ng iglesia. Dahil temporary lamang kami sa mundong ito. At layunin mo na kami ay iyong gamitin para sa ikasusulong ng iyong gawain at para sa glory ng iyong pangalan. At sa aming pagsamba ngayong umaga, tulungan mo po kami, Panginoon, na masentro ang aming puso't kaisipan sa kaligtasan na nakamit ng aming Panginoong Yesus para sa amin na makasalanan. Tulungan mo po kaming mag-worship, Panginoon, sa iyong biyaya, sa iyong mercy, sa kabila ng maraming kasalanan sa aming mga puso. Panginoon, tutulungan mo po kami, bibigyan mo kami ng liwanag na maunawaan, udyukan ang aming mga puso na mag-worship, Panginoon, maranasan ka namin
habang naririnig namin ang iyong mga salita. Tulungan mo po kaming mag-worship habang binabasa po namin ang iyong banal na salita, habang inaawit namin ang awit ng papuri para sa iyong pangalan, Panginoon. Sa aming fellowship, sa aming pagkakaloob, tulungan mo po kami na ang lahat ng ito ay gagawin namin para sa luwalhati lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen.